時の想像、手が動きました。私たちのことを見てたんです。みんな捨てて。殺される。こんなところで生きたいでたまるか。怒りの始まりだ。Ang plano ni Jinwoo na mag-level up ng mag-level up hanggang sa siya na ang tinaguriang pinakamalakas na hunter at wala nang makakapigil pa sa kanya. Ang malaman ng lahat kung sino talaga ang pinakamalakas na S-rank hunter ay nakasalalay nga ba sa kanya ang buong bansa ng Korea. Sa episode na ito ay magkakaroon ng hindi matatawarang offer ang ating bida na parang ibibigay na sa kanya ang kapahanan ng buong Hunter Association para sa kaligtasan ng buong bansa at masasaksihan din natin kung paano dinurog ng ama ni Jinwoo ang USS Rank Hunter. Sa huling episode nakapagdesisyon si Jinwoo na magpa-re-evaluate for awakening upang malaman ng lahat na ang pinakamahinang hunter ay ang pinakamalakas pala. Napansin ng ating bida, ang proseso ng evaluation ay walang pinagbago. Mayroong mga agents na naghihintay from different small guilds para mag-recruit ng mga newly evaluate hunter at dapat daw iniiwasan ang mga ganitong guilds dahil hindi sila satisfied sa mga low-rank dungeon kaya palagi itong nasasangkot sa mga aksidente during raids. Kaya naaalala ni Jinwoo ang karanasan bilang E-rank hunter na palaging nasasangkot sa raid accident. Mayroon nang lumabas galing sa evaluation room at hindi ito masaya sa kanyang nagiging rank. Kinabahan ang katabi ni Jinwoo at sinabing dapat ma-evaluate siya bilang C-rank hunter upang makapasok sa major guild para mabayaran ng kanyang utang at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Habang ang isa ay papasok na dahil siya na ang susunod at sinabing hindi lang dapat kabahan at ibaba lamang ang kanyang expectation as long as hindi sila ma-evaluate bilang E-rank hunter. Magkakaroon sila ng normal na pamumuhay at mukhang confident siya na makakuha ng above E-rank level hunter. Sinabi ni Jinwoo na nababago ang buhay ng isang hunter dahil sa kanilang rank, dahil sa napakalaking kaibahan nito sa kitaan ng pera. Kahit gaano pa kabigat ang pagsasanay ng isang hunter, naa-adapt lang nito ng kanilang katawan, ngunit mahirap pa rin baguhin ang level ng kanilang rank bilang isang hunter. Kahit na si Mr. Song, na may napakahusay in terms of swordmanship, hindi pa rin niya kayang talunin si Taishek dahil sa gap ng kanilang rank. Maya-maya ay lumabas na sa evaluation room si Mr. Hindi dapat kabahan at mukhang hindi ito makapaniwala sa kanyang nakuhang rank dahil na-evaluate siya bilang E-rank hunter. Ang sumunod na ma-evaluate ay ang kinabahan kanina. Nung nakita niyang nakakuha ng E-rank hunter ang nauna sa kanya, mas lalo siyang nanginginig sa kaba. Kaya sinabi niyang si Jinwoo muna ang susunod dahil kinabahan pa siya at kaagad naman pumayag ang ating bida. Tinanong si Jinwoo sa kanyang pangalan at nalaman ng babae na na-evaluate na ito noon bilang E-rank hunter. Kaya naisip ng babae na palagi talaga itong nangyayari sa isang E-rank hunter. Nagpapare-evaluate, umaasang magkakaroon ng reawakening. Hinawakan ni Jinwoo ang Black Orb Crystal at makikita kumaapo nga yung kapangyarihan ni Jinwoo. Hindi makapaniwala ang babae dahil nag-error ang machine, hindi naman daw ito nangyayari noon. Kaya pinapapaulit ng babae si Jinwoo na hawakan ulit ang Black Crystal. Ngunit nag-error pa rin ito at mukhang sira talaga ang machine detector. Lumapit ang lalaki na tumawag kay Baek Kyun-ho at tinanong kung ano ang nangyari. Naisip ng lalaki na naging curious siya kung bakit nagka-interest si Baek Kyun-ho sa hunter na ito. Subalit bibihira lang daw ang magkaroon ng second awakening. Nakita niya na nag-e-error nga talaga ang machine detector, subalit na-realize niya na hindi ito isang terror at hindi siya makapaniwala na hindi kinaya ng machine na i-measure ang kapangyarihan ni Song Jinwoo. Kaya maaaring ang taong nasa harap niya ngayon ay ang ika-10 Korean S-rank hunter. Lumipat ang eksena kay Woo Jin-chul at ng guildmaster ng Hunter Guild na si Choi Jong-in. Nag-usap ang dalawa kung hindi nga ba talaga part ng Red Gate incident si Wang Dong-soo at kinonfirm nga ito ni Jin-chul na hindi si Dong-soo at mayroon siyang suspect kung sino talaga ang tumulong sa White Tiger Guild. Subalit, wala pa siyang exact detail sa ngayon. Naunawaan naman ni Jong-in na hindi magpapalabas ng information si Jin-chul kung wala itong patunay. Napansin ni Jong-in na maingay ang Building B sa araw na ito at hindi naman ito napansin ni Jin-chul.
Sinabi ni Jong-in na sensitive daw ang kanyang senses, kaya niya ito nalaman. Nakapagdesisyon si Jin-chul na puntahan ito para i-check kung ano talaga ang nangyari at gustong sumama ni Jong-in since curious siya kung ano ang nangyari sa loob. Nagkagulo ang lahat dahil mayroong hunter na hindi kayang i-measure ng machine detector ang kanyang kapangyarihan at niyon lang sila naka-witness ng ganitong pangyayari. Subalit mas lalo silang nagkagulo nang nakita nilang dumating ang tinaguriang The Ultimate Hunter, Choi Jong-in, ang guild master ng Hunter Guild. Nakita ni Jinwoo si Choi Jong-in at sinabi niyang ang hunter daw na ito ay kayang i-wipe out ang building in just a single flame magic spell lamang na nakilala bilang The Ultimate Hunter. Kaya natawa siya dahil yan daw ang kanyang original nickname kung babalik ta rin, ang The Weakest Hunter. Samantalang si Jin-chul ay nagulat nang nalaman niya ang balita na si Jinwoo ay isang strong hunter. Naisip ni Jong-in na hindi niya dapat ignorin ang isang hunter na hindi kayang i-measure ng detector ang kapangyarihan. Hindi na daw dapat mag-antay pa ng 3 days for another evaluation dahil nakikita ng kanyang mga mata na si Jinwoo ay isang strong hunter. Kaagad nagpakilala ang guildmaster sa kanyang pangalan at tinanong ito kung mayroon na ba itong napiling guild dahil kung wala pa, hihingin niya sana ang oras nito upang i-discuss ang mga bagay. Subalit dinaanan lang ito ni Jinwoo na parang hindi man lang napakinggan ang kanyang mga sinasabi at sinabing, sorry, hindi niya tatanggapin, busy daw siya. Kaya nakaramdam ng rejection ang guildmaster sa pag-ignore sa kanya ni Jinwoo. Inisip ni Jinwoo na mayroon na lamang siyang 3 araw sa pagiging Irong Hunter, kaya marami pa siyang gagawin. Kailangan niyang bumalik kaagad sa Demon Castle upang makreate ang gamot ng kanyang ina. Habang si Jong-in ay tinanong si Jin-chul kung hindi nga ba pinakilala ang kanyang sarili at mukhang naging pilit ang pag-recruit niya kaya siya na-ignore. Napansin ni Jong-in na biglang nawala si Jinwoo na hindi man lang siya nakarinig ng ingay at maaaring isa itong magaling na assassin type hunter. Biglang dumating si Baek Yun-ho at mukhang tumatakbo ito. Naisip ni Yun-ho na kapag si Jinwoo ay sumali sa kanilang guild, ay posibleng ang White Tiger ang magiging pinakamalakas na guild sa buong Korea. Habang na-realize ni Jong-in na nag-transform into beast mode itong si Baek Yun-ho at tinakbo lamang ang building ng Hunter Association since medyo may kalayuan ng building ng White Tiger. Naunawaan ni Jong-in na matagal nang alam ni Yun-ho ang patungkol sa reawakening ng isa't Irong Hunter at mukhang ang hunter na iyon ang tumulong sa Red Gate incident ng White Tiger. Pagkatapos daw masaksihan ni Jong-in ang ipinakitang attitude ni Jinwoo sa kanya, mukhang ito yung tipong hunter na mahihirapan talaga si Yun-ho na mapunta sa guild ng White Tiger. Habang ang kinabahan kanina na katabi ni Jinwoo ay sobrang saya dahil na-evaluate siya bilang si Irong Hunter. Lumipat ang eksena sa hospital. Dinalaw ni Jinwoo ang kanyang ina. Sinabi niya na iisipin na lamang niyang nakabukas ang mga mata ng kanyang ina at parang walang nangyari. Wika ni Jinwoo na hindi niya hahayaan ng kanyang ina na maging ganito habang buhay. Mag-antay lamang ng kaunti dahil ililigtas na ito at konting panahon na lamang magiging malakas siya at matatalo niya ang boss ng nasa pinakaitaas na floor ng Demon Castle. Habang papalabas na si Jinwoo, nakabang pala itong si Jin-chul. Sinabi niya na hindi naging accurate noon ang kanyang point of view kay Jinwoo. Ngayon napatunayan niyang si Jinwoo ang tumalo sa mga monster ng Double Dungeon. Sinabi ni Jin-chul na mayroong gustong makipagkita kay Jinwoo, ang chairman ng Hunter Association na si Go Kan-hye. Nakita ni Jinwoo na kahit sobrang tanda na ng chairman, naramdaman pa rin niya ang umaapaw nitong kapangyarihan. Dagdag pa niya na sa kabila ng pagiging 80 years old, mayroon pa rin daw itong pangangatawan ng isang retired wrestler. Not to mention na ang matanda daw na ito ay isang strong hunter at hindi isang pangkaraniwan. Kinongratulate ni Go Kan-hye si Jinwoo sa pagiging strong hunter at hindi na kailangan ng re-examination dahil napaka-imposible pa rin na malaman kung isa siyang strong hunter, double S-rank, or triple S-rank hunter. However, ang dahilan kung bakit in-implement ang re-examination upang makilala muna ng Hunter Association ang talented na hunter katulad ni Jinwoo bago ito sumali sa mga top guilds ng Korea. Naging straight to the point ang chairman kung ano talaga ang pakay ng meeting niya kay Jinwoo. Sinabi niya na hindi niya ito mapapangakuan ng malaking pera, subalit matutulungan niya ito
na mapunta si Jinwoo sa kakaibang path. Tugon ng chairman, ang Korea daw ay hindi pinapatakbo ng isang gobyerno. Sa halip pinapatakbo ito ng mga hunter na kayang protektahan ng bansa. At isa na nga dito ang Hunter Association at ibibigay niya ang authority kay Jinwoo. Nagtanong si Jinwoo kung bakit ino-offer ito ng chairman sa kanya. Sinabi ng chairman na mayroong top 5 guilds sa Korea. Ang balanse ng bansa ay nakasalalay sa 5 naglalakihang guilds at kapag mag-join si Jinwoo sa isa sa mga guild, ang balanse ng bansa ay babagsak at posibleng magkakaroon ng malaking chaos. Kaya kailangan ng Hunter Association ng isang malakas na hunter katulad ni Jinwoo dahil ang mga hunter na kumakalaban ng mga monster sa loob ng dungeon ay isa ring monster. Sinabi ni Jinwoo na napakaganda ng proposal ng chairman sa kanya at lahat ng nasa likod ng chairman ay nasa tamang daan to success. Inisip ni Go Gun-hye, ang Hunter Association ang ika-6 na forces ng bansa, subalit naiiba ito sa 5 naglalakihang guilds. Kailangan ng bansa ang Hunter Association at ang isang matanda na katulad niya ay konti na lamang ang naiwang oras sa mundo. Kaya kailangan niya ng isang successor na papalit sa kanyang posisyon. Ngunit bigla ngang nagsorry itong si Jinwoo. Kaya nagulat ang chairman at tapasabing naiintindihan niya kung ang dahilan ay patungkol ito sa pera. Sinabi ni Jinwoo na gusto niyang lumaban. Gusto niyang labanan ang mga monster. Inisip ni Jinwoo na ang hinahawakang dungeon ng Hunter Association ay mga leftover lamang ng private guilds, either E-rank o D-rank dungeon, dahil ito yung mga dungeon na hindi kinukuha ng mga private guild. At kapag mag-join siya sa Hunter Association, hindi na siya makapag-level up, at taliwas nga ito sa kanyang pinaplano na mag-level up hanggang sa siya na ang pinakamalakas at wala nang makakapigil pa sa kanya. Kaya sinabi ni Jinwoo sa chairman na naniniwala siyang nababagay siya sa loob ng dungeon. Nagpaalam na si Jinwoo dahil mag-isa lamang ang kanyang kapatid sa bahay, kaya kailangan na niyang pumalis. Bago umalis si Jinwoo ay sinabi niya kay Jinchul na hindi mali ang hinala nito sa kanya. Talagang hindi siya ang tumalo sa mga monster ng double dungeon, kaya napaisip si Jinchul kung sino. Lumipat ang eksena sa naging laban sa pagitan ni Wang Dumsu at sa ama ni Jinwoo na si Song Il-wan at ipinakitang hindi man lang nagkaroon ng kahit kaunting chance si Dumsu against Song Il-wan. Subalit ang pangyayari na ito ay isa lang palang panaginip, isang totoong pangyayari bago siya nananaginip. Gumising na ang S-rank hunter na si Wang Dumsu sa hospital at mukhang malala talaga ang inabot ni Dumsu sa laban niya against sa hinihinalaan niyang human magic beast monster. Napansin ni Dumsu na nasa tabi niya ang Deputy Director ng Federal Bureau of Hunter at tinanong niya kung ano ang kailangan ng deputy sa isang talunan na kagaya niya. Tinanong ng deputy kay Dumsu kung isa nga ba talagang monster itong si Song Il-wan. Ipinakita kay Dumsu ang CCTV kung saan tinutulungan ni Il-wan ang mga civilian noong nangyari ang laban nilang dalawa. Subalit ang naging sagot ni Dumsu kung nakakakita na ba ang deputy ng isang tao sa loob ng dungeon, na parang pinaninindigan pa rin niya na isang halimaw itong si Song Il-wan. Naiintindihan ng deputy na si Dumsu ay hindi nito matanggap ang pagkatalo, kaya kapag makalabas na ito sa hospital ay kailangan nitong pumunta sa bureau upang mag-submit ng report. Tinanong ni Dumsu kung ano ang nangyari kay Il-wan pagkatapos ng kanilang laban. Tugon ng deputy na bigla lang itong nawala at hinahanap ito ng bureau, subalit sa tingin niya na mahirap habulin ng isang taong tinalo ang S-rank hunter na si Wang Dumsu. Nainis si Dumsu sa kanyang sarili dahil isa daw itong nakakahiyang pagkatalo. Bago nagwakas ang laban sa pagitan ng dalawa, ay sinabi ni Song Il-wan kay Dumsu na huwag itong muling kumapak sa lupa ng Korea at kahit pagkatapos daw ng pagkamatay ni Dumsu, hindi daw nito magagawang ipikit ang kanyang mga mata. Biglang nainis si Dumsu nang naaalala niya ang mga sinabi ni Song Il-wan sa kanya at alam daw niya kung saan ito papunta. Kaya kapag makaka-recover na siya sa hospital, siya mismo ang huhuli nito. At paghihiwalay-hiwalayin daw niya ang katawan ni Song Il-wan. Talaga lang ha. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment, あの大きな石像手が動きました。私たちのことを見てたんです。みんな捨てて
just business as usual. Time for a counter. Too slow. Lightning. Blitz! It's over. This is the end. This is the end. This is the end! You can't avoid it! Tearing through! Red Flower Technique Type 1. Falling Plum Blossom. You think I'm going to miss? I'll shred you! I'll end this! I see it all. It's no use! Red Flower Technique Type 1. Falling Plum Blossom. Time for a counterattack.